Iginiit ng dalawang kaibigan ng Pilipinong nasentensyahan ng bitay sa Qatar na walang katotohanan ang paratang na espionage laban sa kanya. Sabi ng mga nakausap ng GMA News, iniipit lang ang kanilang kaibigan dahil sangkot umano sa anomalya sa kumpanya ang mga dati nilang boss. Nakatutok si JP Soriano. Dalawang Pilipinong sinampahan ng kasong terorism sa bansang Qatar ang eksklusibong nakausap ng GMA News. Kabilang sila sa siyam na Pilipinong naaresto noong March 28, 2010. Ang paratang sa kanila, sangkot daw sila sa pag-eespiya o espionage. Iginiit ng dalawa na hiniling munang hindi ipakita ang kanilang muka na walang katotohanan ang mga paratang. We know na itong mga tao to innocent. Hindi talaga sila spy. They don't need to become a spy, and they don't need spying for the Philippines. No? They love their job, they are good citizens even in our country, and doon sa Qatar, wala silang ginawang masama. Magkakaibigan daw sila at mga pastor ng isang Christian church doon. Ang isa sa nakapanayam namin, driver ng Pilipinong nasentensyahan ng kamatayan. Giit niya, hindi raw sila kumuha o nagbenta ng sensitibong impormasyon mula sa kumpanyang Qatar Petroleum. Hindi rin daw totoo ang ulat na ipinapasa ng nasentensyahang Pinoy ang mga impormasyon tungkol sa militar ng Qatar sa isang senior communications intelligence official sa Pilipinas at sa NBI. Gaya ng nakasaad sa eksklusibong dokumentong nakuha ng GMA News, ang alam daw niya, sangkot umano sa anomalya sa pera ang boss na Qatari ng Pilipino at marahil nais daw siyang gawing fall guy sa kaso. Siya ay under fire, siya yung dinidikdik according to the auditing para mag-testify against sa kanyang amo. They need to level up the accusation against him from the administrative to the national security level para talagang ikang madiin siya. Hinala pa ng mga narestong Pilipino sadyang itinaas sa espionage ang kaso upang hindi madamay ang ilang Qatar nationals na sangkot sa sinasabing anomalya sa kumpanya. Ang dalawang Pilipinong nakapanayam namin, 75 araw daw nakulong. At kahit may 4 na taon na ang nakaraan, sariwa pa sa kanilang alaala ang kanilang pinagdaanan. Binitin ako ng patiwarik na kung saan yung talampakan ko, hahampasin po ng stick. Pinasquat nila ako, pag ako ay nagkamali sagot, tinatadyakan ako, sinusuntok ako. And think about ako sa yung poses, every time nababagsak sisikip yun. No? Hanggang sa almost hindi ko na maramdaman yung kamay ko. Naabsuelto sila noong July 1, 2010. Sila naman ang sumusuporta ngayon sa mga kaanak ng 3 kaibigang naiwan sa kulungan. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ng DFA at NBI pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nakikipag-ugnayan na rin kami sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar at sa kanilang abogado. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.